Oo, sige. Si Representative Francisco Kiko Barzaga. Okay, attorney, live kayo sa RMN DZXL Manila, si Radyo Lourdes. Good afternoon. Magandang hapon po, Ma'am Lourdes. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating programa. Attorney, ano po yung mga paghahanda ninyo sa special election sa Cavite? Eksaktong Ay, mga... ngayon, Go ahead, sir. Opo, ngayon nga po ay nagkaroon ng ating stakeholders conference dito po mismo sa Dasmariñas City, kung saan tinulong po ni Chairman Garcia kasama ng mga opisyal ng COMELEC dito po sa Cavite City at sa Dasmariñas City, yung mga magiging partner namin, ang PNP, ang AFP, ang Department of Education. In fact, pati nga po ang Meralco ay kasama namin dito para siguraduhin po yung ating halalan. Special elections dito sa Dasmariñas City sa August 29 ay magiging matagumpay. Alam niyo po kasi, Ma'am Lourdes, medyo challenging po sa COMELEC, ano? Ito pong magiging halalan na to. Dahil tignan niyo pong statistics, meron po tayong almost 450,000 na registered voters dito. Ang gagamitin pong paaralan ay 43 at yung pong ating magiging cluster precincts ay 1,308. In short, yung pong magiging poll workers pa lamang ay baka umabot sa 11,000. Ganyang karami po ang magiging kabahagi ng halalang ito. Yung sistema ho sa normal na halalan, ganun din po ba? Magbubukas ng alas 6, alas 7, magsasara alas 5, alas 7? Ito po ay manual elections, ngunit nakagawian na nga po ng COMELEC yung ating tinatawag na early voting hours na napaka-successful dahil halos 4.3 million nakarang halalan. Yung pong ating senior citizens, PWDs, mga pregnant women na nakibahagi dito, tuloy po yan. So ito po ang voting hours natin. 5 a.m. to 7 a.m. Ito po eksklusibo para sa PWD, senior citizens, pregnant women. Sila lang po ang makakaboto dyan. At yung 7 a.m. hanggang 3 p.m. ito po yung ating regular voting hours. Kung ayaw naman po ng ating mga vulnerable sector na bumoto ng ganung kaaga, walang problema sa pagboto po nila mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Priority pa rin po sila. Sa mga kababayan naman ho natin, at attorney, para lang malinaw, no? Pag pumunta ka doon, bawal din ba yung sa may kanto iboto mo si Attorney John Rex? Bawal din 'yon? Naku, bawal na bawal po dahil niliwanag po ni Chairman Garcia kanina, ito ay manual elections. Kapag nagkaroon po tayo ng filing of certificates of candidacy, ay otomatiko ituturing ka na kandidato. Yung po kasi ang rule sa ating manual elections. Hindi katulad pag automated elections, sa kapag file na ng COC, hindi pa rin maituring na kandidato until sa campaign period. Pagdating sa manual, paalala, pagka po nag-file ng COC, kayo ay kandidato na. And by the way, ang ating pong election period ay mula July 30 at tatagal hanggang September 13. Yung filing of COC po, Ma'am Lourdes, na pinag-uusapan natin, July 15 to 17 po yan. At yung campaign period, July 30 hanggang August 27. So paalala sa ating mga kababayan, yun lang po nakakandidato. Mula lang po kayo July 30 hanggang July 27 gagawa ng anumang pong pagkilos ng pangangampanya. Okay, dahil manual election, how about itong parapernalyas? Meron bang different din, pinagkaiba sa automated, attorney? Ay opo, dahil ang balota po ay medyo maliit lang, medyo manipis, na meron pong blanco lang po doon, kung saan isusulat po ng botante yung pangalan ng ating mga pinipili nilang kandidato. So sa pag-appreciate po sa manual elections, pwede po yung first name, pwedeng yung last name, pwedeng buong pangalan. In fact, pwede po yung ibibigay nilang nickname or stage name na ginagamit nila na isinama dun sa COC. Pero paalala lang po, halimbawa merong magkakaroon ng kaparehong pangalan, siguraduhin po natin na hindi lang yung parehong pangalan dahil baka ma-stray po ito. Halimbawa, dalawa yung krus na tumakbo. Krus lang yung sinulat, may stray po ito, hindi mabibilang kahit sa alinmang kandidato na krus po yun. Attorney, sandali, bakit po, sorry para bakit manual, hindi po in-automate? Ay opo, dahil ito po, kung titignan po ninyo, special elections lamang ng local elections po ito. Wala pong kakailanganin po na katulad nung sa ating automated elections na itinatransmit sa central, wala po yan At bukod po dito, yung practical na reason, napakamahal po na mag-automated elections. Yung nabigay po sa amin na panahon ng batas within 60 to 90 days, kulang po yan sa procurement pa lamang ng sistema. Hindi pa po natin pinag-uusapan yung production, yung testing, yung certification na nakapaloob sa ating mga automated elections. Kaya talaga pong wala tayong choice dito, manual elections po ito. Oo, nakapag-print na ho ba nung, alam niyo yung balota, attorney? Ay, hindi pa po natin nasisimulan. Pero ito po yung magiging napakadali sa COMELEC. Kaya po tapusin ng 2 araw yung pag-iimprenta ng 450,000 po na balota na yan. Napakabilis po niya. Paano kung may mga apila-apila na naman?
Wala naman po magiging epekto dahil yung balota po natin, blanco naman po na yun. Ano? Oo. So ito po ay talaga isusulat ng pangalan. Hindi katulad nung namumroblema tayo sa automated elections, Oo. nakasulat yung pangalan sa balota, anumang pagbabago, naku, malaking problema, may nasasayang, meron pang ibang mga talagang kailangan itapon na ng COMELEC ang balota. Attorney, para lang malinaw, no, may karapatan pa rin tumakbo si Ginoong Barzaga. Ay opo, dahil wala naman pong disqualification na naipataw sa kanya. Alam niyo po, talagang hindi lang naman po nakakatakbo sa halalan. Yung dinidisqualify ng ating korte, yung pong ating mga kulang sa qualifications. So wala po talagang balakid kung nais pong muli tumakbo ng ating former Congressman Kiko Barzaga. Okay. Hihiwalay ko yung issue na to. Kailan ba magkakaroon, attorney, na kapag tatakbo, sana alam natin yung mental, capability ng isang candidate? Ay, ito po ay kasama po doon sa disqualification pero kinakailangan pong isang court of competent authority ang magde-declare ng isang tao na hindi capable na makatakbo sa ganito. Di talaga pong kailangan may deklarasyon yan. Kumbaga po ay nababawasan yung kanyang civil at juridical rights. Hindi po pwedeng sabi-sabi lang. Ito po ay kailangan maidaan sa korte. Gaano karami yung mga butante dyan po sa Dasmariñas, sa kasaysayan po? Lahat po ba bumoboto naman? Active? Mataas po ang porsyento ng pagboto dito, no? Kung yung national average po natin nung nakaraang halalan ay nasa 80%, hindi po nalalayo doon yung porsyento ng voters turnout sa Dasmariñas City po. By the way, itong Dasmariñas City, nag-iisang po itong city doon sa distrito po ng Cavite nito. First time ba to, attorney, ganito yung special dahil sinibak sa sa posisyon tapos tatakbo din pala? Sa pagkakaalis po, no, sa expulsion, sa aking pagkakaalala po, mukhang first time po ito. Dahil kung matatandaan nyo, meron pa pong isang na-expel na congressman, ito po si Congressman Arnie Teves, ngunit hindi po nagkaroon ng halalan dyan dahil nga po hindi pa po lumalabas yung doktrina nung Hagedorn versus COMELEC. Lumabas po ito nung 2025 lang Kasi dati po hinihintay ng COMELEC, may panawagan, may resolusyon ang Kongreso bago kami magsagawa ng halalan sa pamamagitan po ng desisyon ng Supreme Court dun sa Hagedorn versus the House of Representatives. Tinanggal na po yun dahil malinaw po sa Republic Act 7166 na ang mandato, ang duty at ang makapagdedeklarang ng halalan, special elections ay COMELEC. At in fact, hindi nga po namin kailangan hintayin na magpatawag sila. Yung pong report na mabalitaan ng COMELEC, news reports, interviews, kahit nga po notices lang, tapat na basihan na po yan na kami magpatawag ng halalan. Yan po ang sinabi ng Supreme Court. Magkano po yung budget nyo rito, sir, sa special election na to? Naku, yan po yung malaking problema sa aming pagtataya po, nasa 200 million. At ito po ang problema, wala na pong perang COMELEC. Kung matatandaan niyo po kasi, ma'am, nung March 14, nag-election na rin po kami. At ang binigay lang pong pera sa COMELEC para sa special election sa taong ito, nasa 11 million. Doon lamang po gumastos kami ng halos 80 million sa Antipolo City. Higit na doble po. Doon po nasa 250,000. Dito po nasa 450,000 ang ating botante. Kaya po sa pagtataya namin, kailangan namin ng 200 million pesos po sa halalang ito. Ang laki. So, pag hindi ho nakuha yun, attorney, sorry So, baka ho mahanapan kayo ng butas. Wala kayong pondo, kaya nagturo-turo na lang Nako, yan po ang napakabigat po sa sitwasyon ng COMELEC dahil sinabi na rin po ng Supreme Court dun sa Byron versus Commission on Elections noong 2015, hindi pwedeng gawing dahilan ng COMELEC na walang pera ay walang eleksyon. Kaya po talagang ngayon po, nagkukumahog ang COMELEC, naghumanap mula sa aming mga nakitira pang pera. Ang problema po kasi, alam niyo, yung budget po ng COMELEC ay itemized. Hindi namin pwedeng galawin ang budget sa Bangsamoro, hindi namin pwedeng galawin ang budget para sa PSKE. At yun naman pong savings, nakapagdedeklara naman po ng savings sa gobyerno pagkatapos ng taon. Hindi pa po namin masasabing may savings kami. Ito ay kalagitnaan pa lang po na taon. Kaya pauna na po, sumulat na po ang ating Pangulo sa Kongreso at sa ating Ehekutibo para humingi ng karagdagang pondo po para sa eleksyon pong ito. Meron bang way or pagkakataon na maurong pa ito because of budget issue? Naku, hindi po. Kung matatandaan niyo po, inabanggit kong kaso, yung pong Hagedorn versus House of Representatives. Yung Section 4 ng Republic Act 7166, ang sinasabi po doon ay napakahigpit. Dapat magkaroon ng special election pag nagkaroon ng vacancy sa House of Representatives sa loob ng 60 days mula nung nangyari yung vacancy na yan at hindi lalampas ng 90 days. Nangyari po yan parang June 2. So meron lamang po kaming August 2 hanggang September 2 at ito na nga po, napili ng COMELEC yung August 29 para isagawa ito. Sir, huli na lang po, sabi ho rito, kung ito'y manual election, may impact ho ba yung online campaign? Yung mga pinaka-latest campaign na ho ngayon dinadaan sa social media?
Ay opo, wala pong problema. Pinapahintulutan po ng COMELEC yan. Ngunit papailalim po sila sa regulasyon na ipinapatupad ng COMELEC. Alam niyo po, yung registration ng social media channels, yung pagiging patas, bawal ang bastos po. Whether yan ay yung physical na pangangampanya o sa online o sa anumang media, ipapatupad po ng COMELEC yan. Yung bullying, yung lahat ng ibang klase ng diskriminasyon, ipagbabawal po ng COMELEC yan. Sir, maraming salamat sa inyo. Good luck sa August 29. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. DCXL.